palapit po tayo ng palapit sa taas. Puri po, Panginoon. Sarap po nung nasa taas. Kasi kung titignan po lahat, magkita po ng ayos sa bawat sa tayo. Kaya ito, paligid no? Magkita mo, no? Tingnan niyo nga po yung matabi niyo. Yan. Tingnan niyo po yung suot. Tapos yung sapatos, yung ganyan, yung makeup. Parang bago na. Tanungin niyo nga kung bago. Bago ba yung suot? Bago ba? Luma. Luma? Luma ba? Bakit? Talagang ano? Pag Kristiyano nagsusot, parang bago. Pag Kristiyano nagsusot yung damit, parang bago. Bagong planta ko. Mukhang naiwan mo yung hanger. Yun. Bibigyan na ko, no? Ano kaya nasa likuran po ng bago na yan? Ano nasa likuran ng maayos na suot? Ano nasa likuran ng masayang ngiti? Ano nasa likuran po ng magagandang bagay po na sa ating labis? Ano kaya ang loob? Amen? Alam nyo, parang maskara yan no? Ang maskara po isang bagay na ginagamit natin para takpan ang ating mukha. Takpan ang isang bagay, isang bahagi po ng buhay natin na kung saan ayaw nating ipakita. Amen o ba? No? Nagsusuot tayo ng maskara, siguro ayaw kong makita nila yung mukha ko no? Nagsusuot ako ng ganitong damit, ayaw kong makita nila yung hugis ng katawan ko na malaki. Meron tayong itinatagong isang bagay sa pamamagitan ng maskara. Na kung saan ayaw po natin makita sapagkat pag nakita ko nila o nalaman po nila, maring meron silang masabi. Tama-tama pala. Ganun pala yung tsura. Ganun pala ang hugis ng katawan niya. Ganun pala siya. No? Ayaw po natin ipakita sa mga tao, kaya tinatago po natin sa pamamagitan ng maskara. O naitatago po sa ating suot, naitatago po sa ating itinapakitang ngiti, naitatago po sa anumang bagay na meron po tayo sa labas. Paano ba natin ginagamit ang ating pagiging Kristiyano? Ano ba ang pagiging Kristiyano sa atin? Sa ibang Kristiyano po, lalo na po tayo, dalawang taon na po tayo, sino po rito lagpas pa ko ng 22 taon? Meron ba? Ilan sa atin nagpas pa ko sa 22 years? Galing po tayo sa kabila. Hanggang sa magsimula gawain ng Panginoon sa ilalim po ng ministeryo ito, nakasama na po tayo 2 taon. Yung ilang sa atin na 5 pababa, ilang sa atin 10 pababa. Meron po tayo, para bang naitatago po natin sa ating pagiging Kristiyano isang bagay na isang katotohanan sa ating mga buhay na ayaw po natin ipakita o ipaalam sa ating kapwa Kristiyano. Hindi, leader na ako, pastor Matagal na ako Kristiyano, pastor. Nakakaya naman pag nakita nila yung isang bagay sa akin. Nakakatakot pag nakita nila na ako pala ay umiiyak. Ako pala ay nagtatanong. Ako pala ay natatakot. Kasi pag nalaman nila natatakot ako, Kristiyano ko pa naman, bakit ka natatakot? Itinatago po natin sa ating pagiging Kristiyano, sa tagal ng ating Kristiyano, isang katotohanan na bahagi po ng ating buhay. Ano yun? Na tayo po ay may takot pa rin sa ating mga buhay. Sino rin gawa ng takot? Wala. Bakit? Lahat po tayo takot Lahat po tayo may kahinangan pa lahat po tayo maaari pong magtanong, lahat tayo maaari pa rin pong mag-alala, lahat po tayo maaari pa rin pong matakot. Kaya naman po nakakatakot, aminin na may takot tayo. Kasi Kristiyano na rin po ang naglagay ng ibang kaisipan patungkol po sa takot. Pag may takot ka, wala kang pananampalataya.
may takot ka, nalaman nila umiyak ka, nalaman nila nagtanong ka, nalaman nila medyo nangihina ka. Ang tingin nila sa'yo, mabata ka namang klaseng Kristiyano. Sino po nagsabi ng gano'n? Na pag tayo pinatakot, kasalanan mo. Sino po nagsabi na pag tayo nagduda medyo, nagkaroon po ng alalahanin sa buhay, tayo makasalanan na ho? Sino po nagsabi ng gano'n? Sinabi ba ng Bible? Sinabi ba ng Bible na pag ikaw ay nagtanong, pag ikaw ay nanghina, pag ikaw ay may kahinaan sa buhay, makasalanan ka na? Sinabi ba ng Bible? Sinabi ba ni Jesus kay Pedro mo? O Pedro, sa katotohanan lang, itatatuan mo ako ng 3 beses, makasalanan ka. Sinabi ba ni Jesus siya? Yosina, sinabi ba ni Jesus siya kay Pedro? Diba sabi ni Jesus, ipinanalangin na kita eh. Pag ikaw'y malakas na, palakasin mo rin ang iyong mga kasama. Hindi mo mukha sa bibig ni Jesus, makasalanan ka. Hindi mo mukha sa bibig ni Jesus na manghina ng klaseng Kristiyano, Pedro. Wala ka pananampalataya. Eh, sino po naglagay yun? Minsan tayo na ho, bilang tao, bilang isang Kristiyano, naglagay sa ating kaisipan. Pag ang isang Kristiyano po nakita natin, o nalaman natin may kahinaan, umiiyak sa buhay, no? Para pang nag-aalala, tayo na po nag-isip, mahina ang kanyang pananampalataya. Tayo na po humusga sa ating kapatid. Tayo na po ang lumagay sa kalagayan ng Diyos sa dapat ang Diyos po magsalita. Na wala naman siyang sinasabi, tayo po ang may sinasabi. Pag nalaman natin, gano'n ang ating kapatid. Kaya tuloy, kahit medyo mahina po ang kalooban ng ating kapatid, hindi na lang po siya tatawa. Bakit? Naiiyak po siya, malaman po yung katotohanan eh. Kaya tuloy, pag tinanong mo, kamusta ka na? Okay lang. Yung panay, hindi mo pala talaga okay. Di ba? Pag tinanong mo, kamusta ka na, Brad? Kamusta ka na, sister? Okay lang. Yung panay, hindi mo pala talaga okay. Natatakot lang mo siya magsalita. Bakit? Baka isipin mo natin, ganun pa pala. Sa buhay po ni Elijah o Elias, makikita ko natin. Sa chapter 17, no? Anong nangyari sa buhay po ni Elias? Hinarap po niya si Haring Ahab. No, sinabi niya kay Haring Ahab, ito ang pinapasabi ng Diyos, no, matapang po niyang hinarap yung hari. Tandaan natin, nung time na yun, may bantana ho sa buhay po ni Propeta Elias. No? Sa mga propeta po ng Diyos, may bantana ho, may panganib na ho, nung panahon yun ni Haring Ahab at ni Reyna Jezabel. Pero matapang po niyang hinarap yung hari. Sinasabi ng Diyos, hanggang hindi ko sinasabi, hindi magkakaroon ng ulan, ni hamog, hindi papatak. Nasabi ko ni Elias, pero tatanong sabihin sa hari, sa bayan mo magkakaroon ng tagutom, hindi magkakaroon ng ulan hanggang hindi ko sinasabi. Yun po sa chapter 17. Sa chapter 18, makikita naman po natin si Elijah, si Elias, matapang na naman po niyang inarap yung mga bulaang propeta. Ilang daan po yun. 4 na ranas sa ako ang 150, bali 850 kung wala ang propeta ni Baal. Hinarap po ni Elijah para patunayan sa bayan ng Israel kung sino po ang tunay na Diyos. Diba? Medyo insulto pa nga niya yung mga bulang propeta. Sige, lakasan niyo, sigaw niyo, baka natutulog ang Diyos niyo. O baka naman namasya lang, baka nag-morning. Medyo lakasan niya pa. Hindi ganoon naman po ng mga propeta. Hanggang sa talagang sinugat-sugatan na po nila yung katawan nila. Hindi pa rin po sumasagot yung tinatawagan nila ng Diyos. At nanalangin po si Elijah. At sa panalangin po ni Elijah, simple lang po. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, patunayan mo sa bayan ito na ikaw ang tunay na Diyos. Pagkatapos po ng isang maikli, at simpleng panalangin, mula po ng apoy, tinubog po yung handog ni Elijah. 17, 18, matapang na tao. Pagdating sa chapter 19, bigla, yung matapang na humarap sa hari, yung matapang na humarap sa maraming bulang propeta, pagdating sa chapter 19, ano makikita natin? Ang tapang kong tumakbo, papalayo, natakot mo.